kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Babae, duguan, matapos tamaan ng pen gun. Hindi ako makahinga! Menor de edad na buntis, tinadyakan daw ng barangay Tanod. Di pulis! Sakit na lang dyan ka! Mga biktima ng Ondoy, kamusta na? Isang taon matapos ang trahedya. Noong umaga po ng September 26, pumutok na po yung panubigan ko. Tapos, nag-decide po yung OB ko na pumunta po ako sa Mission Hospital. Ako naman Arnold Glavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Sa tindi ng aksyon at umaatikabong takbuhan tuwing may rescue operation. Aakalain na iba ng trabahong ito ay para sa mga barako lamang. Pero ibahin si Tessa Reyes ng Makati Rescue. Kung tapang at bilis ang aksyon ng pag-uusapan, wala siyang uurungan. Ako po si Maria Teresa Reyes. Almost 2 years na po ako dito sa Makati Rescue. Bali, yung role ko dito sa rescue, basically, more on medical ako as a response kasi I'm a registered nurse. So for me, wala namang difference kung babae or lalaki ka na nag-work ka sa rescue team eh. Since same naman yung level of training mo, wala namang difference dun eh. Ulit yung city. Yun nga po, nag-aas daw po na assistance yung mga taga-Ayala po kasi meron daw nabanggang taxi dun sa Center Island. Break City, MR1 touchdown. MR1. Asan po yung patient, kuya? Sa lab. Ano nangyari? Bali, nung pagdating po natin sa area, nakita po namin yung ngayon taxi. Pumampa siya doon sa mga barrier doon sa Ayala, yung nagdi-divide ng mga lanes. Yung kwento kasi ng patient natin, hindi niya daw alam, kasi nagte-text daw siya. Hindi siya nakapag-prepare na babangga na sila. So yun nangyari, hindi niya na-prepare ang sarili niya, tumama siya doon sa pinaka-backseat. Nakita namin yung pasyente, nakahawak siya doon sa chest niya. So kung ganyan yung makita mo, naka-guard siya sa chest niya, alam natin chest pain niya, pero i-check pa rin natin kung ano yung masakit. Sa masakit mismo dito, yung legs mo, kaya mo igalaw? Ha? Nagagalaw mo yung legs mo, ha? Nafe-feel mo yung legs mo? Nafe-feel mo to? Nafe-feel mo? Pero hindi mo siya magalaw. Wait lang, ha? Dadalhin ka namin sa ospital na Makati dito sa Malugay. Nahirapan ka huminga? Okay, higa ka namin sa spine board, ha? Okay, higa. 1. Hindi naman porket dito lang yung masakit, wala na siyang ibang pinsala or ibang nararamdaman sa katawan. Para lang makacheck tayo kung ano pa yung mga problema or yung mga nangyari sa kanya, ginagawa natin yun. Ito, dito lang, ito, dito, ito, dito, sa masakit. Ow, ito, okay, straight mo yung legs mo, kaya? Yung mga ganun situations, mahirap siya talaga kasi nga limited yung movements na pwede mong gawin. Kailangan talaga i-maximize mo talaga kung ano yung maliit na space na doon sa management na pwede mong gawin. Tapos may hematoma din sa knee. Pero minor lang naman. So, tinanong nung doctor natin kung ano yung nangyari din sa patient natin ulit. So, i-relay natin sa kanila yon. So, yung request ng doctor natin is for chest x-ray para ma-sure natin kung may fracture ba tayo or wala.
isa pang pasyente ang sasaklolohan ni Tessa. At sa pagkatong ito, isang babae na duguan ng paa matapos tamaan ng pen gun. Bali, yung isa natin patient dito, yung dinala dito, yung patient natin na nabaril siya ng sumpak or yung pen gun natin natawag. Dinala siya dito ng mga kaibigan niya. So yun nga, nakita na lang namin siya na nakaupo dyan sa may hagdanan namin. Pwede. Wag dito. Huwag kayo dito mag-tanong. Ha? Kasi kasoy muna. Huwag muna kayong Dami-dami na nang dumadating, tapos lahat pa nakainom. Siyempre, madami dyan yung nagsasabi na dun sa side namin na bakit wala kami ginagawa. Sandali, magkantano kayo, ha? Alam namin ginagawa namin dito. Mali kasi yung sugat ng pasyente natin. Tumama siya dun sa pinakabuto ng binti natin. Tapos tumago siya dun sa calce niya, dun sa may tabano, sa may hita. Pag hindi natin naagapan yan, pwede mag-lead yan sa infection na severe. Sa kalin, hindi ako makahinga! Ang relasyong Heidi